Sa napakatagal na panahon, nakakaranas ka ng sakit sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ang mga pasanin ay nagiging napakabigat para sa iyo upang dalhin. Ito ay nagdala sa iyo ng kahihiyan. Tulad ng babaeng may isyu ng dugo, hindi ka na makakalakad ng nakataas ang ulo. Bawat hakbang ay nagpapabigat sa iyo, hindi lamang dahil sa iyong mga pakikibaka, ngunit ang hitsura sa mga mukha ng mga tao, bulong, at mga kamay na nakaturo sa iyo. Ang iba ay naawa, ang iba ay kutyain at maliitin ka. At sa katahimikan ng gabi, ibabad mo ang iyong unan sa iyong mga luha. Umiyak ka na. Tinanong mo ang Diyos, kailan ito matatapos? Pakinggan ito ng malakas at malinaw, nakikita ka ni Elroy. Alam niya kung ano ang iyong pinagdaanan, at hindi lamang siya nangako ng pagwawakas sa sakit, ginagawa niya itong layunin. Ito ay hindi isang pangako na aabutin ng maraming taon upang matupad. Ginagawa niya ito ngayon. Kung makikita mo lang ito sa kanyang pananaw, matutuklasan mo na ang iyong sakit ay bahagi lamang ng kwento, hindi ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagay na mas malalim at may layunin. Hindi sayang ang sakit mo. Alam mo kung paano ginagawa ng mga producer ang hilaw, hindi kaakit-akit ng mga materyales sa isang tapos na produkto na hinahangaan ng mga tao. Ganyan ang sakit mo sa kamay ng Diyos. Para sa iyo, ang nakikita mo ay sakit sa puso, ngunit nakikita niya ang kagandahan at layunin. Alam niya kung paano gawing mas malakas ang mga bagay na nagtangkang sirain ka. Kaya nga siya ay Diyos. Ginagawa niya ang imposible at iniiwan ang mundo sa paghanga sa Kanya. Paano ito posible? Kung nagtatanong ka kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong kaguluhan, narito ang 6 na senyales na dapat bantayan. Bago natin tingnan ang mga ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa video para sa iba pang mga insightful na video. Gayon din, mag-iwan ng komento kapag nakilala mo ang isang palatandaan. Isa, mas napapalapit ka sa Diyos. Ang isang palatandaan na ang iyong sakit ay bahagi ng banal na plano ng Diyos upang dalhin ka sa layunin ay ang paglalapit nito sa iyo sa Diyos. Maaaring dalhin ka ng sakit na malayo sa Diyos o malapit sa Kanya. Gayunpaman, nais ng Diyos na ilapit ka nito sa Kanya upang matulungan ka niya. Mayroong isang bagay tungkol sa sakit, dalamhati, at pagkawala, dinadala ka nito sa iyong pinakamababa. Pakiramdam mo ay nawawala ang bawat lakas mo. Bago mo malaman ito, naghahanap ka ng mga paraan upang punan ang iyong kahungkagan. Marami ang kasalukuyang natutukso na punan ito sa maraming paraan, tulad ng pag-hangout kasama ang mga kaibigan, inuman, o panonood ng scene. Ngunit hindi ito mag-aalok ng tunay na kagalakan na kailangan ng iyong puso. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng lakas upang magpatuloy sa paggalaw. Napansin mo ba kung gaano kalalim ang iyong mga panalangin kapag nagmula ito sa iyong sakit? Dinadala ka nila sa isang lugar ng intimacy. At alam mo kung ano? Marahil ito na ang hinihintay ng Diyos. Kapag ang buhay ay maganda at maganda, posible na walang makitang dahilan upang makisama sa Diyos. Sinisikap ka ng Diyos na maabot, ngunit inaangkin mong abala ka. Ang iyong pag-promote sa trabaho ay tumatagal ng iyong oras, kaya halos hindi ka nagdarasal ng ilang minuto. Bago ngayon, gumugol ka ng maraming oras sa kanyang presensya. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay sa sandaling nakuha mo ang pagtaas na iyon. Ngayon, tinanggal ka na sa trabaho, at ang Diyos ang tanging pagpipilian mong takbuhan. Hindi Diyos ang dahilan ng tanggalan sa trabaho, ang iyong distansya sa Kanya ay maaaring sanhi nito. Masyado kang malayo para maabot ka ng Kanyang proteksyon. Sinasabi sa awit 71, ang sinumang naninirahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay magpapahinga sa lilim ng makapangyarihan. Nangangahulugan ito na mayroon kang papel na dapat gampanan sa pag-akit ng proteksyon ng Diyos na nananahan sa Kanyang presensya. Kahit na ikaw ay naligtas, kailangan mong patuloy na lumapit sa Kanya sa panalangin at pag-aralan ang salita. At kung malayo ka na, hindi pa ito ang katapusan. Kapag nawalan ka ng trabaho, maaaring may kasamang sakit. Gayunpaman, dahil sa awa ng Diyos, nakikita niya ito bilang oras para ayusin ang mali, ang iyong matalik na pagkakaibigan sa Kanya.
Ibabalik ng Diyos ang nawala sa iyo, ngunit kailangan kanyang mapalapit sa kanya pansamantala. Nais niyang ituro sa iyo na siya ang iyong pinagmulan, hindi ang iyong negosyo o trabaho. Sila lamang ang mga paraan na ginagamit niya para pagpalain ka. Alam ng Diyos na sinasamba mo ang iyong trabaho. Ngayon kailangan niya na sambahin mo siya sa panahong ito ng kawalan ng trabaho. Hindi ka pababayaan ng Diyos na magdusa. Magpapadala siya ng mga tao para tulungan ka. Makakatanggap ka ng tulong mula sa mga hindi mo inaasahan. Gayunpaman, iyon ay kung kinikilala mo siya bilang iyong pinagmulan. Kapag naiintindihan mo na ito, ang lahat ay magsisimulang bumalik sa lugar. At sa pagkakataong ito, higit pa sa nawala mo. At ito ay isang panalo-panalo. Dinala ka ng Diyos sa punto kung saan pinararangalan mo ang iyong relasyon sa Kanya, kaysa sa iyong trabaho, at bumalik ang iyong trabaho. Ang simpleng pagkakatulad na ito ay kung paano ginagawa ng Diyos ang iyong pasakit upang mapalapit ka sa Kanya. Sa ibang pagkakataon maaari kang makaranas ng pagkawala hindi dahil malayo ka sa Diyos, kundi bilang pagsubok sa iyong pananampalataya. Laging inaatake ng dyablo ang mga anak ng Diyos. Nakikita niya kung gaano katapat sa paglilingkod, kaya gusto kanyang panghinaan ng loob. Ang dyablo ay hindi talaga ang iyong kayamanan, kundi ang iyong pananampalataya sa Diyos. Hanggang sa dumating ka sa puntong tinalikuran mo ang Diyos, hindi siya titigil. Ito ang ginawa niya kay Job. Kinuha ng dyablo ang lahat ng mayroon siya, at ang panggigipit mula sa lahat ng panig ay dapat talikuran ni Job ang Diyos. Ngunit ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay nanatiling matatag, at sa kanyang sakit, ibinalik ng Diyos ang higit pa sa nawala sa kanya. Ang Diyos ay mabuti. Maaaring payagan niya ang dyablo na subukin ang iyong pananampalataya, ngunit kung maaari mong hawakan ng matatag sa kanya, gagawin niya ito para sa iyong ikabubuti. Sinasabi ng Roma 8:28, at alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Maaaring magnakaw sa iyo ang dyablo, ngunit may mas malalaking plano ang Diyos. Kapag naisip niyang nakuha na niya ang mahalaga, ipapakita sa Kanya ng Diyos na kaya niyang kunin ang lahat maliban sa Kanyang presensya. Hayaan itong maging iyong bantay salita. Hindi maaaring kunin ng dyablo ang presensya ng Diyos mula sa iyo, at iyon mismo ay hindi mabibili. Kaya kung nakikita mo na ang iyong mga problema ay naglalapit sa iyo sa Diyos, alamin na ang Diyos ay naglalabas ng layunin mula rito. 2. Nagiging mas mahabagin ka. Ang sakit ay may paraan para lumambot ang pinakamatigas na puso. Maaaring minamaliit mo ang iba sa nakaraan. Kapag nakakita ka ng mga taong nahihirapan, masasabi mong dahil sa katamaran. Ngayon ay nasa parehong sapatos ka, ngunit wala itong kinalaman sa katamaran. Bigla kang naging humble sa realization. Naiintindihan mo na ngayon kung ano ang pakiramdam ng umiyak sa gabi at magpakita sa araw na parang okay na ang lahat. Nagiging mahabagin ka sa mga taong dumaranas ng mga hamon dahil sa mga pinagdaanan mo. Madali kang magbigay ng aliw sa iba sa pamamagitan ng iyong yakap. At kapag dumating ka sa puntong ito, alamin na ibinabaling ng Diyos ang iyong mga pakikibaka sa layunin. Ang paghubog at pagbabagong iyon na nangyayari sa iyong puso ay ginagawa ito ng Diyos na higit na katulad sa Kanya. Ang pakikiramay ay mahalaga para sa Diyos na gamitin ang sinuman. Naawa si Jesus sa mga may karamdaman, kaya't pinagaling niya ang mga may sakit, inaapi, at inaapi. Pinuri rin niya ang mabuting Samaritano na tumulong sa isang lalaking nangangailangan. Dumaan ang Levita at ang saserdote, ngunit hindi nila nakita ang pangangailangan na maghintay at tumulong. Sa kultura, hindi dapat tulungan ng Samaritano ang lalaki dahil siya ay isang Hudyo, ngunit naawa siya sa kanya. Hindi na lang niya iginalaw ang ulo sa pag-aalala at umalis. Siya ay kumilos. Binutan niya ang mga sugat ng lalaki, isinakay sa kanyang asno, dinala siya sa isang bahay tuluyan, binayaran ang pangangalaga sa kanya, at nangakong babalik. Ito ang tunay na pakikiramay. Si Pedro ay isang halimbawa ng isang taong inakala na siya ay perpekto. Siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang pagmamahal kay Jesus.
Nangako siyang hindi ipagkakait si Jesus. Pinutol pa niya ang tainga ni Malchus nang arestuhin si Jesus sa halamanan ng Getsemani. Siya ay handa na pumunta sa haba na ito upang patunayan ang kanyang pag-ibig para kay Jesus. Ngunit dumating ang panahon na binigo niya si Jesus. 3 beses na tinanggihan ni Pedro si Jesus. Sa puntong ito, napaiyak siya at pinagsisihan ang kanyang ginawa. Gayunpaman, may nangyari sa kanyang puso. Mas naging maunawain siya. Alam niya na kahit sino ay maaaring bumagsak at tanging grasya lamang ang kanyang natanggap. Malamang na ito ang naging dahilan upang mamuno siya sa unang simbahan ng may pagpapakumbaba. Ito ay isang kwento ng sakit sa layunin. Nagkamali siya. Ngunit nakita ni Jesus ang kanyang puso at ginawa siyang instrumento sa unang simbahan. Mas madali ka bang umiyak kapag ibinabahagi ng mga tao ang kanilang sakit? Natagpuan mo ba ang iyong sarili na nagdarasal para sa mga minsan mong hindi pinansin? Ito ay hindi lamang isang emosyonal na tugon. Pinagkakatiwalaan ka ng Diyos ng isang atas na mamagitan para sa kanila. Halos hindi mo makikita ang isang taong handang manalangin para sa iba sa labas ng makasariling pakinabang. Mas gusto ng mga tao na manalangin para sa kanilang sarili. Ngunit anumang bagay na nagpapagugol ng maraming oras sa pagdarasal para sa iba ay puro pakikiramay. Ang sakit ay nakakaapekto sa iyo kung ano ang maaaring hindi ibigay ng mga libro. Ito ay dahil ito ay isang karanasan, hindi kung ano ang sinabi sa iyo ng isang tao. Ito ay nagtuturo sa iyo na makita ang mga tao sa ibang paraan. Maaaring hindi mo gusto ang pakiramdam ng panahong ito ng kakulangan sa ginhawa, ngunit alamin na ikaw ay nagiging isang magagamit na sisidlan sa mga kamay ng Diyos. Binabago nito kung paano ka magministeryo, makinig at mamuno. Kaya, kapag nadarama mong naakit ka sa sakit ng mga tao, at iniiyakan mo ang mga bagay na minsan mong binaliwala at madaling tumulong sa mahihina, kumikilos ang Diyos. Hindi ka nagiging mahina kundi nagiging mas katulad ni Kristo. 3. Humiwalay ka na sa mga dating attachment. Ang isa pang paraan na ginagawa ng Diyos ang iyong sakit sa layunin ay sa pamamagitan ng paghihiwalay sa iyo mula sa mga tao, mga gawi, at mga gawain na nakakaapekto sa iyong paglaki. Masakit sana dahil nasanay ka na sa kanila, ngunit kailangan ito para sa iyong kapalaran. Biglang naglaho ang dati mong pagkakaibigan. Sinisimulan ng Diyos na alisin ang mga bagay na nakakagambala sa iyo. At kapag sinubukan mong baguhin ito, parang isang pag-aaksaya ng oras. Masakit talaga. Ngunit hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Ito ay para sa iyong ikabubuti. Maaaring hindi mo ito maintindihan ngayon, ngunit upang maging may layunin, dapat mong hayaan sila. Maaaring saglit lang ang relasyong iyon. Hindi nila inilaan na tumagal ng mahabang panahon. Nagbigay sila ng buod. Sila ang iyong pinuntahan noong mahirap ang buhay at ngayon ay wala na. Hindi mo alam kung saan lilingon. Kung ganito ang nararamdaman mo, dapat kang bumaling sa Diyos. Siya ang iyong matalik na kaibigan. Mas naiintindihan niya ang iyong pinagdadaanan kaysa sa iba. Tandaan ng Juan 15:2, pinuputol niya ang bawat sanga sa akin na hindi namumunga, samantalang ang bawat sanga na namumunga ay pinuputol niya upang ito ay lalong mabunga. Ginagawa ito ng Diyos. Masakit man, ngunit ito ay para sa iyo na magbunga. Nagsisimulang gumawa ang Diyos sa iyong kapaligiran. Sa sandaling makita niya na hindi mo kayang pagsilbihan ang kanyang layunin sa lugar na iyon, dadalhin ka niya sa isang lugar na mas mahusay. Ito ang ginawa niya kay Abraham. Dinala siya ng Diyos sa isang bagong lugar. Umalis si Abraham kung saan siya nakasanayan at humakbang ng may pananampalataya sa isang bagong lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya. Sa panahon, kakailanganin mong kumilos ng may pananampalataya. Maaaring hindi mo maintindihan kung bakit tila nagbabago ang lahat, ngunit naniniwala na ito ay para sa iyong pinakamahusay na interes. Ang mga lumang gawi tulad ng katamaran, pagpapaliban, at pagbibigay ng mga dahilan ay dapat na mawala. Minsan maaaring ilagay ka ng Diyos sa isang setting kung saan ikaw ay nasa iyong mga daliri.
Mayroon kang mahigpit na mga deadline at isang mahigpit na boss na mag-uulat. Wala kang ibang pagpipilian kundi ang makipagtulungan. Maaari mong makita ang kakulangan sa ginhawa, ngunit nakikita ng Diyos ang karakter na binuo niya sa iyo. Ang Diyos ay habol kung sino ka. Gayon din, ang antas na iyong ipinagdarasal ay nangangailangan ng mga bagong gawi. Kung hindi mo natutunan kung paano pamahalaan ang iyong oras, paano mo haharapin ang maraming pangangailangan? Sa halip na magreklamo tungkol sa discomfort na nararanasan mo ngayon, hilingin sa Diyos na tulungan ka. Palayain mo ang sarili mo sa Kanya. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niyang gawin. Magtiwala na lalabas ang iyong pinakamahusay na bersyon sa sandaling dumaan ka sa pagsasanay na ito. Patuloy na kumapit. Ibigay ang iyong sarili sa paglilingkod. Sumunod kahit hindi madali. Alam kong may mas maganda sa dulo ng prosesong ito. 4. Ang mga pinto ay nagbubukas mula sa mga lugar ng iyong sakit. Hindi ba't kaibig-ibig na ang bagay na minsang nagpaluha ay kung saan nagsisimula ang mga pagkakataon? Madaling asahan na magbubukas ang mga pinto mula sa kung saan sa tingin mo ang pinakamalakas o kwalipikado. Gayunpaman, ang mga paraan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa iyo. Binubuksan niya ang mga pinto sa mga lugar na dati mong kinatatakutan. Ang sitwasyong iyon na kunin ang iyong buhay, inagaw ito ng Diyos at ginawang pabor sa iyo ang mga bagay. Ang pagkakita ng mga posibilidad mula sa iyong sakit ay nagpapakita na ang Diyos ay naglalabas ng layunin mula rito. Inihahanda ka ng Diyos sa dilim sa lahat ng panahon. Alam niya kung saan patungo ang sakit, ngunit kailangan niyang magtiwala ka sa Kanya. Sa Isaias 43:2, ang Kanyang salita ay nagsasabing, kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako ay sasayo. At kapag ikaw ay dumaan sa mga ilog, hindi ka nila lilibugan. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, ikaw ay hindi masusunog, ang apoy ay hindi ka masusunog. Napakalakas ng kasulatang ito. Hindi sinabi sa iyo ng Diyos na magiging maayos ang paglalakbay, ngunit ipinangako niya ang Kanyang presensya. Kapag naramdaman ng dyablo ang pagpapahid ng Diyos sa iyong buhay, susubukan niyang lumapit para sa iyo. Ngunit ang Diyos ay mas matalino. Ang mismong bagay na inaakala ng dyablo na ginagamit niya para ibagsak ka ay instrumento ng Diyos para sa pagtaas. Kung hindi ka naniniwala dito, tingnan ang kwento ng kamatayan ni Jesus. Nagdusa siya sa mga kamay ng mga taong pinarito niya upang iligtas. Hinampas nila, tinutuya at ipinako sa krus. Ngunit gaano man kasakit ang pangyayaring ito, ang mas malaking larawan ay ang iligtas ang mundo mula sa kasalanan. Ikaw at ang mundo ay hindi magiging malaya sa kapahamakan kung wala ang krus. Noong panahong iyon, parang tahimik ang Diyos. Kahit si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pakiramdam niya ay inabandona siya. Ngunit may plano ang Diyos sa pagbabalik. Pagkaraan ng 3 araw, bubuhayin niya si Jesus mula sa mga patay. Ang nag-iisang insidente ay nagbago ng kasaysayan. Ang kahangalan ng Diyos ay karunungan sa lahat ng panahon. Hindi lang siya tahimik, nakahalukikip. May mas malaking plano siya. Kung alam ng dyablo, hindi niya hahayaang mamatay si Jesus. Gayunpaman, limitado ang kanyang pangunawa. Nalalapat din ito sa iyong kaso. Iniisip ng dyablo na nagawa niya ang kanyang pinakamasama, ngunit nakikita ng Diyos ang pagkakataon na akayin ka sa layunin. Mapapansin mo na ikaw, na minsang nakipaglaban sa mababang pagpapahalaga sa sarili, ay nagtuturo sa mga kabataan upang mabuo ang kanilang kumpiyansa. Nagkaroon ka ng serye ng mga pagkabigo, ngunit ngayon ay iniimbitahan kang magsalita sa iba tungkol sa kung paano bumuo ng katatagan. Binago ng mga sandaling ito ang lahat. Nagbibigay ito ng kahulugan sa iyong sakit, at nakikita mo kung bakit ito nangyari sa unang lugar. Ito ang Diyos na naglalabas ng kagandahan mula sa iyong mga abo. Tingnan mo ang buhay ni Moses. Siya ay may maharlikang simula. Siya ay pinalaki sa isang palasyo. Ngunit hindi iyon ang tadhana ng Diyos para sa kanya. Inilagay lamang siya ng Diyos doon upang matiyak ang kanyang buhay pansamantala.
Sa isang punto, kinailangan niyang iwan ang magandang buhay at magtago. Matapos patayin ang isang lalaking Ehipsyo, tumakas siya sa ilang, kung saan gumugol siya ng 40 taon sa pagpapastol ng mga tupa. Isipin kung ano ang maaaring naramdaman niya, maaaring nakalimutan o natigil. Ang pagkakasala sa kanyang ginawa ay tiyak na nagpapanatili sa kanya sa isang estado sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, may mas malaki at mas magandang plano ang Diyos. Pinili niya si Moises para iligtas ang mga Israelita. Ngunit hindi pa ito ang oras. Sa mga taong iyon, sumailalim siya sa pagsasanay at tinawag siya ng Diyos sa layunin sa tamang panahon. Mula sa sakit na ito, binuksan ng Diyos ang isang pinto para sa kanya upang iligtas ang kanyang mga tao. Nakita ng Diyos ang pagsinta na nagpapatay sa kanya ng isang Ehipsyo upang ipagtanggol ang isang Israelita at alam niyang siya ang taong para sa trabaho. Minamahal na anak ng Diyos, alam mo ba na maging ang iyong mga pagkakamali ay kapaki-pakinabang sa mga kamay ng Diyos? Maaaring matagal mo nang kinondena ang iyong sarili, ngunit kung maaari kang sumuko sa Kanya, magugulat ka kung ano ang maaari niyang ilabas dito. Huwag mong isuko ang sarili mo dahil hindi ka binibitawan ng Diyos. Nakikita mo ang iyong mga kapintasan, ngunit nakikita ng Diyos ang isang maluwalhating tadhana. Ang babaeng Samaritana ay nasa kasalanan at alam niya ito. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang mga pagpipilian sa buhay. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa balon ng mag-isa sa isang kakaibang oras. Nagtago siya sa mga mata ng mga manghuhusga sa kanya. Kahit noong nakilala niya si Jesus, sinubukan niyang pagtakpan ito. Ngunit alam ni Jesus. Sa kabila noon, hindi niya ito inabuso. Hindi niya ito hinamak. Bagamat maaaring nakita siya ng iba ng masama, nakita ni Jesus na ang kanyang kaluluwa ay nagkakahalaga ng pagliligtas. Nakilala niya siya sa kanyang mga pangangailangan, nag-aalok sa kanya ng tubig na buhay. At ang babaeng minsang nagtago mula sa lahat ay naging isang taong tumakbo sa lungsod upang buong tapang na ipahayag ang kanyang karanasan sa kaligtasan na nagsasabi, "Halika at tingnan mo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng aking ginawa." Nagpunta siya mula sa kahihiyan tungo sa katapangan at mula sa pagiging durog ay naging kapaki-pakinabang. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Hindi nagtatangi ang Diyos. Walang sitwasyon na masyadong masama para sa Kanya. Hindi niya hinahangad na maging perpekto ka. Gagamitin niya ang iyong pagkakamali para sa Kanyang kaluwalhatian. Ano ang iba pang palatandaan na nagpapakita na ang iyong sakit ay nagiging layunin? 5. Pinababayaan mo ang kontrol. Sa panahong ito ng pakikibaka, gusto mo ng mga sagot sa lahat ng tanong. Gusto mong malaman kung bakit hindi gumagana ang mga bagay gaya ng inaasahan mo. Gayunpaman, sa sandaling ilabas mo ang kontrol na ito, nagpapakita ito ng isang bagay. Ang iyong puso ngayon ay naniniwala na ang Diyos ay kumikilos. Naiintindihan niya kung ano ang nangyayari at ang lahat ay magiging para sa iyong ikabubuti sa tamang panahon. Ito ay isang senyales na ang iyong sakit ay humahantong sa isang bagay na may layunin. Ang espiritual na kapanahunan ay kapag hindi mo naiintindihan ang nangyayari, ngunit nagtitiwala sa Diyos anuman. Huminto ka sa pagkagalit sa Diyos at magsimulang makahanap ng kapayapaan. Sa halip na tanungin kung ano ang nangyayari, handa kang sumuko sa kalooban ng Diyos. Nangyari ito kay Hana sa Biblia. Siya ay nagtitiwala sa Diyos para sa isang bata. Nanalangin siya, umiyak, ngunit tila walang nangyayari. Ngunit sa sandaling sumuko siya sa kalooban ng Diyos, nakatanggap siya ng isang anak. Kinakailangan ng Diyos ang kanyang sinapupunan para sa kanyang gawain. Ang kailangan lang niyang gawin ay iayon ang kanyang pagnanasa sa kanya. Isang bagay ang kapansin-pansin habang nananalangin siya sa Diyos sa Shilo. Nakatanggap siya ng bagong mukha kahit hindi pa siya nakakita ng anak. Sinasabi ng 1 Samuel 1:18 pagkatapos ay yumaon siya at kumain ng pagkain at hindi na malungkot ang kanyang mukha. Ang kapayapaang ito ay hindi dumating dahil siya ay nagkaroon ng positibong pagsubok sa pagbubuntis, ngunit mula sa pagpapaalam. Ano ang pinanghahawakan mo?
Ang sakit ba sa puso dahil sa nasirang relasyon o ang sakit ng mawalan ng anak? Ano man ito, oras na upang hayaan ang Diyos sa sitwasyon. Ang pagkakaiba ay kapag kasama ang Diyos. Panahon na upang ipagdasal ang panalangin ipinagdasal ni Jesus sa Getsemani, hindi ang kalooban ko ang mangyari kundi ang kalooban mo. Ang panalangin ito ay nagpapahintulot sa Diyos na ilabas ang kanyang banal na plano mula sa paghihirap na iyon. Kapag nagawa mo na ito, magpahinga sa Diyos at panoorin siyang gumagawa ng mga bagay na pabor sa iyo. 6. Ang iyong kwento ay nakapagpapatibay sa iba. Sa simula, ang ginawa mo ay magtago. Pinigilan mo ang sakit at nagpakita na parang okay na ang lahat. Napangiti ka kapag ang mga tao ay nagpakita ng pag-aalala tungkol sa iyo, kahit na nararamdaman mo ang iyong puso na nahuhulog. Ginawa mo ito dahil hindi mo akalaing may makakaintindi. At kahit na ginawa nila, sulit bang ibahagi ang iyong nasirang kwento? Pagkatapos ng lahat, gusto ng lahat na makarinig ng isang perpektong pinakintab na kwento, ngunit hindi iyon malapit sa iyo. Kaya imbes na maging sentro ng biro at magdala ng higit na kahihiyan sa iyong sarili, tumahimik ka. Pero unti-unti may nagbago. Nagsimulang kumilos ang Diyos sa iyong puso. Nagsimula siyang huminga ng buhay sa mga patay na lugar. Bigla kang nagsimulang makakuha ng lakas upang ilapit ang mga tao at hikayatin sila sa iyong sakit. At kung minsan ay makikita mo ang mga taong lumalapit sa iyo, mahina, naghahanap ng kagalingan. Gayunpaman, ang iyong puso ay nagdududa kung mayroon kang tunay na solusyon sa kanilang problema. At habang nag-open up sila, parang masyadong pamilyar ito, mas katulad ng nangyari sa iyo ilang buwan o taon na ang nakalipas. At doon, masasabi mong hindi ito random. Hindi lang nagkamali ang taong lumapit sa iyo. Ipinadala sila ng Diyos. Nangyari na ba ito sa iyo? Kung makakaugnay ka dito, alamin mo na nakaayon ka sa layunin. Maaari silang lumapit sa ibang tao, ngunit dapat na ikaw iyon dahil mas naintindihan mo. Alam ng Diyos na mabigat ang iyong mga salita dahil nagsasalita ka mula sa pananaw ng isang taong dumaan sa parehong sitwasyon. At anuman ang iyong sasabihin ay magiging karunungan. Ang parehong bagay na minsan mong itinago ay ang ginagamit ng Diyos upang pagalingin ang ibang tao. Sinasabi ng 2 Korinto 1:3-4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng habag at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga kabagabagan, upang ating maaliw ang mga nasa anumang kabagabagan sa pamamagitan ng kaaliwan na tinatanggap natin mismo mula sa Diyos. Tunghayan natin ang kwento ni Naomi. Nawala ang lahat ng mayroon siya, ang kanyang asawa, 2 anak na lalaki, at isang pag-asa para sa hinaharap, maliban sa kanyang manugang. Sa kalungkutan na ito, bumalik siya sa kanyang bayan. Siya ay malungkot at nasisira. Tingnan ang sinabi niya sa Ruth 1:20, huwag mo akong tawaging Naomi, ang sabi niya sa kanila. Tawagin mo akong Mara, dahil napakapait ng makapangyarihan sa lahat. Siguro naramdaman mo rin ito, na parang kinuha ng buhay ang lahat ng mayroon ka at iniwan kang walang laman. Naisip din ni Naomi na ang kanyang kwento ay natapos sa kalungkutan dahil mukhang wala itong pag-usad. Ngunit hindi pa tapos ang Diyos. Sa pamamagitan ni Ruth, ang kanyang manugang, ang Diyos ay sumusulat ng isang bagong kwento para sa kanya. Napangasawa ni Ruth si Boaz. At nang siya ay manganak ng isang lalaki, siya ay inilagay sa mga kamay ni Naomi. At sinabi ng mga babae sa bayan, si Noemi ay may isang anak na lalaki. Ito ay isang sandali ng pagpapanumbalik para sa kanya. Sinimulan ng bata ang angkan ni Jesus. Tingnan kung paano inilabas ng Diyos ang layunin ng sakit ni Naomi. Ngayon, ang kanyang kwento ay isang mapagkukunan ng paghihikayat sa lahat. Napansin mo ba kung paano konektado ang iyong sugat sa mga broken-hearted o kung paano naakit ang mga tao sa iyo sa lugar kung saan ka minsang nagdusa? Ito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang banal na tawag. Ang iyong sakit ay kailangan ng ilang tao. Kailangan nila ito para mabuhay muli. Kailangan nila ito para mabuhay. Minsan hindi mo kailangan ng perpektong payo.
Ang kailangan mo lang sabihin ay, nakapunta na ako doon. Ang iyong buhay ay isang transformation platform at ang iyong mga peklat ay nagpapatunay na ang Diyos ay tapat. Marahil ay pinapanood mo o nakikinig ka dito at sinasabing, parang magulo pa rin ang buhay ko at hindi pa ako handang ibahagi ito, ayos lang yan. Naiintindihan ng Diyos na ang pagpapagaling ay isang proseso at siya ay matiyagang naghihintay kung kailan ka handa. Kapag nagdududa ka sa layunin ng iyong sakit, hilingin sa Kanya na hikayatin at buksan ang iyong mga mata dito. At dapat Kanyang palakasin para abutin ang mga nangangailangan ng tulong. Huwag mong maliitin ang kwento mo. Kailangan ito ng isang tao upang patuloy na itulak. Sa buong banal na kasulatan, ginagamit ng Diyos ang mga sirang tao. Si Rahab ay isang patutot. Nangalunya si David. Itinanggi ni Pedro si Jesus. Pinag-usig ni Pablo ang mga Kristiyano. Ngunit ginamit ng Diyos silang lahat para sa makapangyarihang layunin. Nasa bingit ka na bang sumuko? Wala ka bang nakikitang daan pasulong dahil sa sakit mo? Palayain ang mga ito sa Kanya at panoorin siyang gawing isang bagay na maluwalhati. Magdasal tayo. Mahal na Diyos, narito ako, bukas sa harap mo. I am not trying to sound strong or pretend na okay lang ang lahat. Panginoon, nakikita mo ang aking puso, ang sakit na aking pinipigilan sa aking aparador. Kita mo ang tahimik na luha at ang bigat na dinadala ng puso ko. Minsan parang sinira ako ng buhay at iniwan akong walang laman. Gayunpaman, ipinagdarasal ko ngayon na punan mo ang aking kahungkagan. Buuin mo ulit ako. Malapit ka sa mga broken-hearted, at naniniwala akong nakikita mo ako. Kahit pakiramdam ko nag-isa ako, kapag hinahamak at minamaliit ako ng mga tao, nasa tabi ko ka lang. Naiintindihan mo ang aking sakit at hindi mo ako tinalikuran. Noong iniwan ako ng iba, nananatili ka sa akin. Lord, kailangan ko pong ayusin at pagalingin ang wasak kong puso. Hinanap ko ito sa mundo, sa mga aktibidad na hindi nagdulot sa akin ng pamatagalang saya. Pero alam kong nagmumula sa iyo ang tunay na saya. Pagalingin ang mga sugat na hindi nakikita ng mga tao. Pagalingin ang mga pagkabigo na naging nakagawian na. Ibalik ang hilig na namatay. Magsalita muli sa akin ng buhay. Minsan pakiramdam ko masyado akong nasira para baguhin mo, pero alam kong walang masyadong spoiled para ayusin mo. Maaaring hindi ko maintindihan kung bakit may mga nangyari. Minsan tinatanong ko kung bakit hindi nasagot ang mga panalangin ko. Gayunpaman, nagtitiwala ako sa iyo. Nagtitiwala ako sa iyong mga plano. Alam kong may mas magandang plano ka para sa akin. Kaya naman nadulas ito sa mga kamay ko. Ano man ang sabihin ng aking karanasan, pinili kong malaman na magaling ka. At alam kong inilalabas mo ang layunin sa bawat sakit. Panginoon, inilalagay ko ang lahat sa iyong paanan, ang sakit, galit, mga tanong, at pagkabalisa. Alam kong sa iyo lang ako makakahanap ng mga sagot. Ikaw ang aking kapayapaan sa bagyo at ang aking aliw sa kadiliman. Sinubukan kong buhatin ito ng mag-isa ng napakatagal, ngunit patuloy itong nagpapabigat sa akin. Hindi ko na kaya. Pinili kong iwanan ang ingay sa paligid at maghanap ng kapahingahan sa iyo. Tumakbo ako sa iyong tahanan at nakahanap ng kaligtasan doon. Ikaw ang lakas ko kapag mahina ako. Ikaw ang pag-asa ko kapag ang puso ko ay panghinaan ng loob. Kapag mahirap ang buhay, tulungan mo akong huwag mawalan ng pananampalataya, ngunit patuloy na kumapit sa iyong katapatan. Nakita ko kung paano mo inayos ang wasak na puso sa banal na kasulatan. Ang kawalan ng anak ni Hannah ay sinira siya, ngunit tumakbo siya sa iyo at nagpakita ka sa kanya. Mula sa sakit na yon, nagbunga ka ng malaking kita. Binigyan mo ng pagkakataon ang babae sa balon na makilala ka. Isang pagtatagpo sa iyo at ang kanyang buhay ay nagbago para sa kabutihan. Ginamit mo pa rin si Peter pagkatapos niyang tanggihan ka. Ikaw ay maawain at magdadala ng kaluwalhasyan mula sa aking pagkakamali. Hindi mo hinahangad ang perpekto, ngunit nakikita mo ang kabutihan kahit na mula sa tila nawasak. Hindi sayang ang sakit ko.
At sa umpisa pa lang, pinlano mo na ang kahihinatnan ng buhay ko. Maaaring isipin ng dyablo na nanalo siya, ngunit nagsinungaling siya. Nanalo ka. Nanalo ka noong araw na nasakop mo ang libingan at nabuhay na mag-uli. At nanalo ako noong araw na sinabi kong sa iyong Panginoon. Ngayon naniniwala ako na ikaw ang may-ari ng buhay ko. At kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot na kasamaan dahil ikaw ay kasama ko. Panginoon, nananalangin ako para sa lakas at huwag sumuko o mawala ng pag-asa. Alam kong mas malapit ako sa aking tagumpay kaysa sa alam ko, ngunit tulungan mo ako. Habang nagninilay-nilay ako sa iyong salita, tuwirang magsalita sa aking puso. Tulungan mo akong maging mapagkukunan ng lakas ng loob sa iba sa pamamagitan ng aking sakit. Salamat, Panginoon, sa pagsagot mo kapag tumawag ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe para sa higit pang nilalaman upang mapasigla ang iyong espiritu.